eto na. Punta naman po tayo dito po mga kababayan sa tumitinding palitan ng salita ni Toby Tiangco at saka po ni Congressman Benny Abante. Kasi sabi po dito mga kababayan eto daw Kong Benny Abante. Sabi po ni Toby Tiangco, eto daw pong si Kong Benny Abante, plastic daw po at traidor. Ayan sabi, 'di ba nung nakaraan tinawag niya na attack crocodile etong si Congressman Benny Abante. Ngayon, tinawag naman mga kababayan ni Toby Tiangco na plastic at traidor. Ito daw pong si Congressman Benny Abante. Ito, pakinggan po natin. Tiangco ng Navotas. Sir, live kayo sa RMN DZXL Manila. Si Rajuman Lourdes, good afternoon. Yes, Lourdes, good afternoon. I don't know, sir, no, kung papatulan niyo pa ho, pero handa na raw po ba kayo maging meow-meow? Ano ibig sabihin nun, sir? Hindi ko alam. Hindi, sabi ko nga, kung ako'y binabatikos ng si Benny Abante, ano yan? Hindi, kasi mga kababayan, ganito lang naman yan eh. Kaya lang naman kasi tinatawag na meow-meow etong si Toby Tiangco. Kasi alam nyo, malaki na nga yung nakuhang budget ng kanyang distrito. Diba? Isa sa may pinakamalaking budget yung nakuha ng kanyang distrito ngayong taon. Ang nakakapagtaka dito, bakit nag-iingay pa rin? Etong si Toby Tiangco, bakit dahil kulang ba? Kaya hindi na rin nakakapagtaka na itong ginagawa niya, baka sumunod po siya kay Kiko Barsaga na puro meow-meow lang yung ginagawa po dyan sa Kamara de Representantes. Imposible namang hindi niya alam yung meaning nun. Diba, lalo na't nakikita niya kaya Kiko Barsaga yung mga gawaing ganyan. Attack crocodile ni Martin Romualdez yan. Tiga-atake niya yan. Attack crocodile niya yan. Kung binabatikos ako ng mga yan, ng mga pumupuri, nagdedepensa, kay Martin Romualdez, karangalan ko yun, di ba? Parang ang tingin ko, sir, no? Kitang-kita. Opo. Hindi ba ibig sabihin no na baka matkantarin ka rin ng kaso, ethics case like dito sa isang mambabatas na, I mean, baka yun ang ibig niya sabihin. Kaya lang, yung term niya parang, gusto mo ikaw ang mamyaw-myaw. Bahala siya. Di gawin niya kung ano gusto niyang gawin, di ba? Pero sir, kasi sinasabi niya na hindi raw totoo yung mga binanggit nyo na pinagalitan ni Pangulong Marcos itong si Representative Romualdez at ko sa isang, ano bang totoo dun, sir? Ano bang detalye? Yun kasi, di ba, nabanggit ko na rin sa isang interview. Di ba, meron kasi, first of all, hindi ko pa nababasa yung dalawang impeachment. Hindi, ang point kasi dito mga kababayan ganito eh. Di ba nung in-expose niya yan, late na masyado. Walang pinagkaiba dito po kay Leandro Libiste nung nag-expose na binigyan siya ni Cabral ng files. So ang nangyari dito, matagal na po pala nangyari ang sinasabi niya yan, yung kinikwento niya yan, na minura daw ni PBBM itong si Romualdez about daw po doon sa nangyayaring korupsyon. Ngayon, ang nakakapagtaka dito, bakit hindi ka nagpa-press con? Kinabukasan after mangyari yung ganung bagay. At in-expose mo na may ganung ginawa si PBBM kay Romualdez. Para nang sa ganun, updated agad ang taong bayan. Ang problema dyan, kung wala naman talagang katotohanan yan mga kababayan, at gawa-gawa lang ni Toby Tiangco para mapag-usapan siya at makahingi pa ng mas malaking budget, talagang gagawin niya po talaga yan. Ano po, kasi nakakapagtaka parang ang dating kasi, Leandro Libiste din na pinatagal muna yung files bago in-expose, kaya ang ending, saglip na sumabog, wala. Hindi pinansin ng mga kababayang Pilipino po natin. Complaint, no? Na final sa amin. Ngayon, kasi kung kasama yan dun sa any of the impeachment complaints, pwede nila akong tawagin as witness, di ba? So, since hindi ko sigurado kung nahandoon, hindi ako makakapag-komento dyan ngayon. Pero pag tinawag akong witness, under oath, sasabihin ko kung ano yung alam ko. Diba? Opo. Kung kayo kasi pwede akong matawag na witness doon eh. Opo, sige po. Kung kayo po ay kakasuhan sa ethics, complaint ethics complaint, okay lang po sa inyo, sir? Wala naman basihan. Kasi sir, parang yun ang punto doon, sir, di ba? Yung sa, baka gusto mo maging next meow-meow? Kasi anong kaso doon? Anong ginawa kong yung mga pagsisinungaling mo. Yung pagpapaepal mo, yun yung kaso diyan. Ethical. Baka di ba yung ang ethical nga yung nagnanakaw ng
ng Kaban ng Bayan eh. Opo. Bakit hindi niya siyempre hindi niya kakasuhan si Romualdez, nakikinabang siya dun, Ah. diba? Kaya nga siya attack crocodile ni Romualdez eh. Kasi di ba, kung may kakasuhan, di dapat ang kasuhan si Romualdez kasi siya hindi naman po pwedeng gawin ni Saldico yung ginawa niya kung walang alam si Romualdez, di ba? Representative, sa inyo pong So, punto. parang Opo. baligtad. Opo. Ako nagsasabi na may kalokohan at ang gusto ko lang mapanagot yung gumawa ng kalokohan, ako yung kakasuhan. Pero yung kasama doon sa kalokohan, hindi nila makasuhan. So anong ibig sabihin nun? Oo, meron pa akong statement na parang ang hilig niyo raw po sir sa chismis kasi chismis lang daw po ito at walang katotohanan na pinagalitan ni Pangulong Marcos itong dalawa. Paano magiging chismis yun? Di ba kahit si Saldico, sinasabi niya na nag-deliver ng pera kay Romualdez, di ba? Number one, ha, simulan natin. Opo. Ako unang-unang nagsabi, wala pang nagsasabi nun, di ba? Opo. Ako unang-unang nagsabi na Di ba mga kababayan, ito kung titingnan po natin, ito nahanap natin nahanap natin sa ABS-CBN. Kung titingnan nyo kasi mga kababayan, yung tawag dito, yung budget sa lugar ni for 2026. For 2026. So kung titingnan nyo mga kababayan, merong 748 million. Ganong katindi yung in-increase mga kababayan ng budget doon po sa allegedly doon po sa lugar ni Toby Tiangco. Kaso ang problema mga kababayan, bakit dire-diretso pa rin yung pag-iingay niya? Biruin nyo buhat nung nag-ingay siya, biglang lumaki yung budget dyan po sa kanyang distrito. Tapos sa nakakapagtaka po ngayon, dire-diretso pa rin yung pag-iingay ni Toby Tiangco kahit malaki na yung nakuha niyang budget. Baka naman mga kababayan, in my personal opinion, baka naman kulang pa yung budget ng kanyang distrito. Kaya dire-diretso pa rin yung pag-iingay mga kababayan ni Toby Tiangco. Anyway, tuloy pa natin. ang nasa sentro ng kalokohan na yan, ng pagbebenta ng mga proyekto ay si Saldico. Wala pang nagsasabi noon. Siyempre noon, tinatanggi nila, hindi totoo yan. O ano lumabas? May lumabas, di ba, na witnesses na. Si Alcantara, sinabi na niya, okay, number one yun. Number two, sinabi ko hindi magagawa yan kung hindi alam ni Martin Romualdez. O, di ba? Madami na nagsabi, kahit si Gutesa. Hindi lang si Gutesa. O, ito na lang. Bakit ni-recommenda kung chismis yung sinasabi? Tapos na nangyari pa nga doon, mga kababayan, nung nagkasilipan na, yung 700 plus na insertion dapat, allegedly, ni Toby Tiangco, bigla niya pong itinanggi yun. Bakit ni-recommenda ng ICI at bakit ni-recommenda ng Department of Public Works and Highways na kasuhan si Martin Romualdez ng plunder? O di hindi chismis yung sinasabi ko. Diba? Representative, may nakikita pa ho ba kayong liwanag para po sa ating mga kababayan? Kasi nasaan na raw po yung mga nuno nito pong flood control anomalies? Hinahanap po. Sila nga yung nuno, diba? Sila nga yung nuno. Tingin niyo ho ba, sir, mapapanagot itong dalawa, si Ko at si Romualdez? Dapat. Kasi kung hindi mahuhupa yung galit ng tao. Sa akin, mga kababayan, kung may matibay na ebidensya kay Romualdez, dapat talaga siya managot. Ganun lang naman kasimple. Kung may matibay na ebidensya kay Romualdez, dapat po talaga siyang managot. Kasi unfair naman po kay presidente na nagagamit yung kanyang pangalan nito pong mga politikong ito. Ano po, para sa pangsarili po nilang interest. So ngayon, kung may matibay na ebidensya ka, Toby Tiangco, na makakapagpakulong kay Romualdez, so ilabas mo na. Hindi na nga ho, sir, malukit si Ko, sabi sa Portugal, tapos ngayon pa sa Sweden na. Hindi, dapat lang, sabi ko nga, sa tingin ko, dapat lang, hindi naman ako familiar dun sa mga batas sa Europa, pero sa tingin ko, dapat lang, Opo? Kung meron siyang ebidensya na makakapagpakulong kay Romualdez, so di ilabas niya na. Para matapos na lahat ng ito. Nawala si Representative Toby Tiangco. Kompleto, hindi magiging masaya ang publiko, maayos ang lahat, kung walang kaso o hindi nakakulong yung mga nuno nitong flood control. Okay, balikan ko lang. Representative Tiangco, regarding po dito kay Ko, na hindi talaga, saan ba talaga? Portugal o dito po sa Sweden? Ay, hindi ko alam eh. Pero sabi ko nga, dapat magpadala ng high-level law enforcement team sa European Union to represent the Philippine government at ipaliwanag kung gaano kagabi yung ginawang
ginawa ni Saldico, kaya siya dapat maimbestigahan, no? Para makuha yung cooperation nila. Sa tingin ko kasi, pag iba yung email lang tayo nagpapadala ng komunikasyon, iba yung pinakita natin na may high-level enforcement team tayo na naghahanap kay Ko. Di ba? O tapos, makikipag-usap sila sa European Union at sasabihin nila na ganito yung nagawa ni Ko, mas malakas ang dating nun sa kanila. Sa tingin ko, mas magiging cooperative sila dahil mas makikita nilang proactive tayo at porsigido tayo. So sa ingay lang na ito, sa tingin niyo po talagang hindi maiuwi dito si Ko? Yun nga ang dapat gawin ni tama ka Rosmin Isidro. Ask nyo si Mike Defensor, nakausap daw niya si Saldico. O bakit nga hindi gawin yun? Tanungin at pigain etong si Mike Defensor. Kasi di ba sabi niya, nakausap niya etong si Saldico. At sinabi pa nga daw ni Saldico na handa daw siyang tumistigo laban kay PBBM kung sakaling kailanganin siya. O bakit hindi tanungin na Tobitian ko etong si Defensor kung nasa saan si Saldico? Mahirap. Representative, Ay, yun yung suggestion ko. No? Yung suggestion ko ngayon, kung sinasabi ng ethics, bakit ako Opo. Sabi nga ng DPWH, di pati yung DPWH saka ICI, nag-invento ba yun? Ba yun? Nag-imbestiga yun eh. Di ba? Pareho lang naman kami ng sinasabi na siya nasa sentro nito. Okay. Anong magiging ethics complaint laban sa akin? Di ba? Bakit yung sinabi na ng DPWH kaka ng ICI na nakasama, bakit ayaw nilang pailan ng ethics? Tingnan nyo, simpleng logic. Opo. Si Saldico ang sentro, si Romualdez ang speaker. Di ba dapat yun ang unang ma-ethics? Opo. Hindi na. Ako. Pero Sir Tubi, bakit ho parang galit na galit sa inyo si Congressman Abante? Ayan na. Hindi ko alam dun. At inihalimbawa pa kayo sa pusa. Nalimbawa pa ho kayo sa pusa meow. But anyway, sir, no? Madami na yan eh. Nagkasabay pa naman kami naglalakad nung Monday doon sa hallway, kinakasapan niya ako. Ganyan talaga yung mga plastic, trydor, tirahin ka pa sa likod, di ba? Okay. Dapat nung Lunes, nung nakita kami, tinapik pa niya ako, di ko maalam siya nasa likod. Pwede dapat sinabi niya. Grabe, traitor ka pala daw, Congressman Benny Abante, at plastic ka pala daw, sabi ni Saldico. Alam nyo, kung ako kay Congressman Benny Abante, sasagutin ko to. Para nang sa ganun, mga kababayan, tawag dito, makahanap ng katapat, ito pong si Toby Tiangco. Diba kasi sabi ni Toby Tiangco, plastic daw at traitor, itong si Congressman Benny Abante. Kung ako naman kay Congressman Benny Abante, hindi ko papalampasin yan. Kasi inakusahan siya na plastic at traitor. Ay, shoutout kay Mark Bon Jovi Pangana from Olongapo City. Mega love shoutout. Dapat di mo ginawa yan. Diba? Harap-harapan. Diba? Okay. Dapat harap-harapan. Opo. Representative, maraming salamat to sa inyong oras. Mabuhay kayo, sir. So yan mga kababayan, ikat na natin dyan. So maliwanag naman yung sinasabi dito ni Toby Tiangco na eto daw bukod sa tinawag niya na crocodile attack daw ni Romualdez, etong si Congressman Benny Abante, sinabihan niya pa ng traidor at plastic, eto daw pong si Congressman Benny Abante. So ngayon, ang tanong kasi natin dyan, kung talagang may ebidensya ka naman, Congressman Toby Tiangco, na makakapagdiin dito kina Romualdez, bakit hindi mo nalang ilabas? Ikaw na magpakulong. Diba? Ikaw na magpakulong kay Romualdez at dito kina Saldico. Kung may matibay kang ebidensya, labas mo na lang para matapos na ito pong usapin na ito. Kasi sa totoo lang mga kababayan, unfair naman na para mapag-usapan itong si Toby Tiangco, gagamitin nila ang presidente mga kababayan at para lamang po maikonekta dito po kay Romualdez kung meron man po itong nagawa na pangungurap sa kaban ng bayan mga kababayan. So ngayon, unfair po yan kay PBBM na gamit ang kanyang pangalan, ang presidente nagtatrabaho lang naman. Di po ba? So ngayon, kung may matibay kang ebidensya, Congressman Toby Tiangco, much better, ikaw na magpakulong kay Romualdez at saka dito kay Saldico at doon sa iba pa na mga nasasangkot. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan